how to be strong. Dapat ang tao malakas dahil marami talagang bagyo ang buhay. First of all, believe in God. Faith in God, faith in God's justice and grace, faith in God's goodness, and in God's love strengthens people more than anything else could. Pag ang tao ay may pananalig, may pagtitiwala, napakalaking lakas ang ibinibigay noon sa kanya. Isaiah 41:10, "Don't be afraid, I am with you. Don't tremble with fear, I am your God. I will make you strong as I protect you with my arm and give you victories." Maraming turo ang Panginoon sa Old Testament, maging sa New, na laging ang tema ay huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, maging matatag ka dahil ako ang iyong Diyos at alam ko ang nangyayari sa iyong buhay. Habang alam ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay, dapat alam din natin na alam niya. Habang tayo ay mahal niya, dapat lagi nating maalalang mahal niya tayo. At habang siya naman ay handang tumulong, dapat wag nating lilimuting nandyan siya. Hindi nawawala ang Diyos, pero kung minsan ang ipinanghihina natin ay yung kawalan ng pagtitiwala o pagkalimot kung sino ang Diyos sa ating buhay. Jeremiah 17:7-8, "But I will bless those who trust me. They will be like trees growing beside a stream, trees with roots that reach down to the water, and with leaves that are always green. They bear fruit every year and are never worried by a lack of rain." Importanteng maalala natin yun na ang Panginoon ang pinagmumula ng ating mga iniinom, kinakain, literally and symbolically. At sinabi ng Panginoon na gagantimpalaan niya ang sino mang nagtitiwala sa Kanya. Hindi ka pa man abutan ng gantimpala, yung nagtitiwala ka pa lang, may premyo na yon kasi pumanatag na yung loob mo, tumibay na ang kalooban at nagkaroon na ng kalakasan. Isaiah 12:2, "I trust you to save me, Lord God, and I won't be afraid. My power and my strength come from you, and you have saved me." Marami ng past tense na salvation ang Diyos. God has saved us in many ways. Why will He not save us again? Kaya importante na maalala natin yung katangian niya, yung pagmamahal niya, at yung kanyang laging pag-aaruga sa atin. Be strong, be optimistic. Dapat positive ang pananaw. Pwede mong diliman ang iyong paningin, pero pwede mo namang liwanagan. Pwede mong palungkotin ang sarili, pero pwede mo rin pasayahin. Pwede mong pahinain ang iyong loob, at pwede mo rin palakasin. Nasa sayo. A positive, believing worldview strengthens people. Kahit po sa mga pag-aaral sa mga ospital, yung mga pasyente na may religious belief, lalo yung may strong spiritual conviction, mas mabilis sila na mag-respond sa medication. Mas tinatabalan sila ng gamot at ng therapy, at ayon sa pag-aaral, mas mabilis silang gumaling. Napakahalaga na pati ngayon ang siyensya ng medisina ay nagpapatotoo na ang pananalig ng tao mayroong kinalaman sa kanyang kalakasan ng katawan. Na pag buo ang kanyang loob, pati ang katawan niya sumusunod. But negative worldviews weaken people. Yung taong laging negative, lagi ang iniisip ay yung masama, yung marumi, yung mahirap, humihina pati ang resistensya ng kanyang katawan at mas dumadali na dapuan siya ng sakit. Psalm 121:1-2, "I look to the hills. Where will I find help? It will come from the Lord, who created the heavens and the earth." Itong verse na to, pwedeng maraming kahulugan, yung hill. Hill could mean mountain, could mean problem. Hill could mean kumukulong sa'yo, nakapaligid ng mga burol na mahirap akyatin, mahirap lampasan. But from the same hills can come the help of the Lord. So the same trouble that comes to you could be the source of your salvation. The same difficulty could be the source of your strength. The same problem could carry it with its own solution.
At tatandaan natin mga kapatid, lahat ng problema may solusyon. Bakit? Kasi pag walang solusyon, hindi yun problema. At pag hindi problema, di huwag problemahin, tanggapin, mahalaga positive ang iyong pananaw. Romans 8:28, we know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Pag ito, dinibdib natin, na ang Panginoon ay laging gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, kahit kuminsan sa biglang tingin, ay parang hindi maganda yung nangyayari sa buhay. O kahit tagalan mo pa yung tingin, titigan mo at suriin mo, parang mahirap talaga yung nangyayari. Pero kung ikaw ay umiibig sa Panginoon, may paghuhugutan ka ng lakas. Dahil sabi, pag umiibig ka sa Panginoon, lahat ng pinapayagan niya mangyari sa buhay mo ay sa ikabubuti mo. Hindi lang lagi, malinaw na ikabubuti mo yon. Pero kung may pananalig ka, malalampasan ang paningin mong physical, yung nakikita mong parang hindi maganda. At kahit wala kang pruweba sa iyong isip, sa pananalig mo, napapatunayan mong ikabubuti mo yon, doon pa lang, lalakas ka na, gagaling ka na, o malalampasan mo yung oras ng hirap. Follow people who model strength. Maraming mga tao sa paligid natin na pwedeng gawing huwaran. Ang gagawin yung huwaran sa buhay, yung mga matatatag ang loob. Yung buo ang loob, yung matatapang. Huwag yung mahihina. Pagka ang ating ginawang idolo sa buhay, huwaran, yung mahihina, walang ginawang pangharap sa problema kundi iyak, walang mangyayari sa'yo. Pero kung ang titingnan mo, yung mga strong characters, actually, sila yung madalas panalo. In fact, sa mga soap opera, sa mga drama-dramang kinawiwilihan ng marami, yung mga kontrabida nga ang laging enjoy sa buhay. Sila tong kitatatag ng loob, kititigas ng mga sikmura, pero sila ang nananalo, nakukuha nila yung pera, nakukuha nila yung boyfriend o girlfriend, nakukuha nila yung mana. Ang totoo niya, sa huling episode lang naman sila biglang masusunog o kakainin ng lupa o kaya ay kakagatin ng napakaraming langgam. Pero 55 weeks sa kanilang serye, siya ang panalo. Tapos ang lagi nating iniidolo, yung iyak ng iyak, yung laging talo, yung laging api, yung laging kawawa. Kaya ganun tuloy nangyayari sa buhay ng mga manonood. Dapat tibayan ang loob. At huwag kayong tumanggap ng advice, ng example na hindi nakakabuti kahit mukhang kawawa siya. Hindi mabuti sa tao yung kawawa. Hindi mabuti yung nagpapakawawa. Huwag kang mang-api, pero huwag ka rin pa-api. Psalm 1:1-2, God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners or join in sneering at God. Instead, the law of the Lord makes them happy, and they think about it day and night. Yung advice, kahit hindi sabihin ng bibig, pero yung example ng mga laging api, laging kawawa, laging mahina ang loob, hindi magandang advice yun. Talo ka doon. Dapat ang tao matibay. Pinatitibay ng karanasan, pinatitibay ng kung sino ang tinititigan at tinutularan. How else do you become strong? Get and have supporters. Sabi nga nila, no man is an island. Hindi naman natin kayang pasanin lahat ng pasanin, lutasin ang lahat ng problema kung nag-iisa tayo. Totoo, kung maraming tao sa paligid mo, nadadamay ka sa problema nila. Pero nadadamay ka lang naman hanggang papayagan mo at hanggang kaya mo. Hindi ka naman kayang ubusin ng problema nila kung hindi ka papayag. Yung iba umiiwas makipagkaibigan, makipag-close friendships kasi ayaw nilang madamay sa mga utang, mga problema ng iba. Pero tandaan nyo, sa inyo naman problema, sa inyong pangangailangan, sa kahit paminsan-minsan lang pero dumadating na oras ng kahinaan, kagipitan, napakahalaga that you have a support system. Napakahalaga na may mga tao sa paligid natin na nagsusuporta sa atin. Pero siyempre, susuportahan ka lang naman kung supportive ka rin sa kanila. Kaya willing ka dapat to invest in human relationships. Yung human relationships, kuminsan abala yan eh. Abalang makipagkwentuhan, abalang makaladgadgat mayaya doon, pumunta sa mga event niya na hindi ka laging interesado. Pero isipin mo na rin na sa ikabubuti mo rin yon. Dahil darating ang panahon, kakailanganin mo ang iyong kapwa-tao. Ecclesiastes 4:9-12, you are better off to have a friend than to be all alone. Because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall,
your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made from 3 strands of cord is hard to break. Malinaw naman ang mensahe nitong Ecclesiastes. Mas mainam daw na may kasama, may kaibigan, may karamay, may kapartner, merong kang kasama sa iyong buhay. Mas pakikinabangan mo daw ang mga pinaghirapan mo. Siyempre, kung kakain ka, mas masarap na may kasabay kaysa nag-iisa ka. Kahit pa nga ilibre mo siya, kasabay ka naman. Kaysa hindi ka nga nagastusan, wala ka inilibre, pero mag-isa ka lang kumakain. At pag daw natumbak ka, kung may kaibigan ka, may magbabangon sa'yo. Kawawa naman daw yung natutumbang wala man lang magbangon. Talagang malaking problema daw yon. At kung sa mga magiginaw na gabi, nag-iisa ka lang, baka mag-yelo ka, pero kung may katabi ka, your body heat can help each other, and you will survive. Kung nag-iisa ka daw, pwede ka sigurong bugbugin ng isang tao, pero kung dalawa kayo, hindi naman niya kayo kayang bugbugin pareho sa bahay. Ang 3 hibla na itinitirintas at pinagsasama-sama ay higit na matibay kaysa 3 hiwa-hiwalay na hibla ng sinulid. Kailangan itong idiin kasi marami mga tao hindi sila willing to invest in human relationships. They are too engrossed with themselves. They like to have the resources only for themselves. Ayaw nila magbigay, ayaw nila mag-share, ayaw nila maabala. Pero mabuti lang yun habang ang tao ay bata at malakas. Kaya yung yabang nasa kabataan. Kaya mo magyabang, kaya mong manikis ng kapwa, kaya mo mag-isa. Kasi malakas ka pa eh. Pero dumarating ang panahon na humihina ang tao, tumatanda, na nakakatayo ka na lang nakakalakad dahil inaakay ka ng iba. Doon mo ngayon maiisip ang halaga ng mabuting pakikisama at pakikitungo sa kapwa. Dahil sino sa mga inapi mo, hindi mo ginawa ng mabuti ang magiging handa na tumulong sa'yo. Yun nga mga tinulungan mo nun, hindi rin lahat willing tulungan ka. Lalo naman yung hindi mo tinulungan. Kaya dapat ang karunungan dumarating habang kabataan pa lang. Pwedeng-pwede ka magyabang pagbata ka eh. Kayang-kaya mo mag-isa. Pero hindi laging ganon ang buhay. Gusto niyo maging malakas sa oras ng inyong kahinaan? Na wala na talaga kayong lakas? Panghihiram kayo ng lakas ng iba. Kaya kung marami kang tinulungan, marami kang pinahiram, sakali namang di ka makalakad, akayin ka naman ng iba, yung lakas niya ang nagiging lakas mo. Kung di ka makakita, yung pananaw at paningin ng iba ang nagiging paningin mo. Hindi ka makagalaw dahil na-paralyze ka, yung braso, yung kamay ng iba ang gumikilos para sa'yo. In other words, may lakas ka pa rin. Bigay ng iba. Kaya huwag tayo dapat magkukulang sa pagbibigay ng lakas, lalo sa panahon na malakas naman tayo. Hindi naman natin ikamamatay tumulong. At yung lakas na ginamit mo ngayon, hindi mo naman kayang isave. Pag na hindi mo na nagamit yun today, wala ka nang paggagamitan nun. Bukas may ibang lakas, ang ibang mga gawain. Dapat ang tao may kaibigan. At hindi tayo dapat maging maramot na yung ating mga mahal sa buhay ay makipagkaibigan sa iba't ibang tao. Kuminsan kasi may mga magulang, may kapatid na sobrang mga seloso. Ayaw nila na yung mga anak nila ay nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Sabi na tayo-tayo na lang ang magtulungan dito. Pero yung magulang hindi naman lagi nandyan. Tumatanda, binabawi ang buhay. Sino ngayon ang kasama ng inyong mga anak o apo? Kuminsan mayroong mga sobrang conservative na mga pamilya. Ayaw na maipaligawan ng kanilang mga anak. Ayaw magkaroon ng boyfriend hanggang nagtandaan na. Wala tuloy mga partner sa buhay. O pag natanda noon, sinong kasama? Yung mga mahihigpit na matatanda, yung higpit ng higpit. Kaya nyo pa bang samahan yung mga anak nyo at apo pagka sila na lang natira? Pero pinagkaitan nyo na makadevelop ng mga relasyon. Kaya dapat hindi tayo ganon. Hayaan natin na yung mga tao makadevelop ng mga kasama nila. Hindi naman natin masasamahan habang panahon. Pero darating ang panahon na kailangan nila ng kasama. It's important. At kung kayo naman ay halimbawa biglang nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, nagka-asawa, huwag niyong biglang lilimutin ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak dahil meron na kayong papa na ipinagmamalaki, meron na kayong mommy na ipinagmamalaki. Kasi kuminsan,
Pag dumating ang panahon na nagkagalit kayo at naghiwalay, eto mga kaibigan mo na naman ang karamay mo sa buhay.